kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, panangalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may Lumbay. O mga kaibigan, narito ang programang tatalakay sa bawat isyong kinakaharap ng ating buhay. Bagong araw, bagong ikaw, samahan si Ate Daisy Obrero sa programang Bagong Araw, Bagong Ikaw. Overseas Filipino Radio, ang aliw sa may Lumbay. Isa pong magandang araw sa lahat po ng ating mga listeners. A blessed Wednesday po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Depende po kung nasaang bansa po kayo ngayon. Ating pong simulan ang ating programa na may isang paalala para sa ating lahat. Siyempre, included ako po doon. Lagi po nating pakakatandaan, sa bawat pagdilat ng ating mata ay may bagong umaga na dapat gawing tama. Atin pong simulan ang bawat araw na may pampasigla, paalala at pananaw na ang bagong ikaw ay dala ng bagong araw. Ako po ay inyong samahan, ating sama-samang tuklasin ang pinakamagandang anggulo ng ating pagkatao. Siyempre po, dito lamang po yan sa Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero dito po sa Overseas Filipino Radio, ang aliw sa may Lumbay. Bagong Araw, Bagong Ikaw. Darating din ang umaga na ako ay masaya. Darating din ang panahon, kalungkutan ay maibabaon. Sa pag-usin ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na aking taglay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Ingatan na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Babangon na ako sa pagkaimlay, dadalhin ng pag-asang ikaw ang nagbigay. Darating din ang umaga, ngingiti at tatawa. Darating din ang gabi, makakatulog na ng mahimbing. Sa pag-usan ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na ikaw ang nagbigay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Iingatan na ang puso ko sa pait na dala ng mundo.
Babangon na ako, babangon na ako, babangon na ako, babangon na ako. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na nawalay sa akin. Iingatan na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na nawalay sa akin. Iingatan na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Dumating na ang umaga, ako ngayon. At ngayon sa magpapatuloy ng programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. A new year, a new day, and a new me dito lamang po sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. First and foremost, syempre po, I would like to say thank you muna. Taus-pusong pasasalamat for an opportunity given. As for me, it's always considered a blessing talaga. Being able to be blessed with this kind of opportunity to grow as a person and give back those blessing by just simply offering a bit of my time to be connected sa lahat po ng aking mga listeners. Being given a chance, what I mean po is being able to be given a chance to be the instrument in a simple way of sharing inspiring phrases and topics that also slowly change my own way of thinking as a person, lead me into a new way of living in a general aspect din po ng aking buhay. Kasi one thing na makukuha natin sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mga bagay-bagay sa ating kapwa-tao, hindi lang yung mga listeners po natin yung natutulungan natin, o hindi lang yung mga nakikinig po ng Bagong Araw, Bagong Ikaw ang magkakaroon ng inspirasyon sa inyong pakikinig. At the same time, ako din, natututo din po akong araw-araw kasi nagkakaroon ako ng pagkakataon na parang mag-give time din sa sarili ko to be able to look for all the positive things na nangyayari din sa akin, for me to be able to have something to share sa mga listeners ko po on a regular basis every week. So, napakalaking bagay po yon. It gives me the opportunity to have a new mindset and a brighter perspective din sa aking biyahe. Nung sinuggest po ni Kuya yung title ng aking programa, agad-agad automatically nag-sink in agad sa isip ko yung mga possible topic na pwede kong ibahagi sa lahat ng mga listeners ko po dito sa Overseas Filipino Radio, na sabi ko, tama nga yung sinabi ni Kuya na this topic is somehow may napakalaking connection and I can able to connect it sa mga sariling karanasan ko rin po in a regular basis din ng aking biyahe. And this year, I'm happy to say that I was blessed with a better version of myself, na may mga bagay din po akong na-realize, natutuhan, nalaman. Kasi sabi ko nga, this year is the first time na nag-celebrate ako ng New Year na mag-isa. And this is the first New Year na wala akong New Year's resolution. And this is the year na masasabi ko na yung year 2020, maybe the whole world is nag-undergo ng pinaka-mahirap na bahagi ng kanilang buhay. But that was the year na na-realize ko how blessed I am, how much God loves me, and then doon niya sa akin pinaramdam kung ano ba talaga yung plano na mayroon siya para sa akin.
And yun po yung naging turning points ko for me to be able to be given a chance to discover yung better version ng pagkatao ko. Ano ba talaga ang plano niya para sa akin? At ano ba talaga ang dahilan why I need to undergo those kind of experiences, why I need to feel like I had too much sa buhay ko, that I can almost parang I can barely able to overcome all those struggles na mayroon ako emotionally and psychologically na ang hirap harapin. Although I know I am a person with a positive perspective na siguro po in connecting myself sa mga tao sa paligid ko in a simple way of maintaining a good relationship and a good atmosphere, I'm on siguro 100% or maybe 90% on a positive side ng aspeto ng buhay ko na yan. But with it comes with how I can connect myself, my inner emotion sa mga tao. Yun ang tanggap ko sa sarili ko na that was the one of the biggest weaknesses na mayroon po ako. So, paano ko ba na-overcome yung mga black age sa aking buhay for me to be able to achieve kung ano ang gusto kong ma-achieve sa aking buhay? Una po sa lahat, siguro I would like to say thank you sa lahat ng tao na laging nandyan para sa akin, na ipinakita nila sa akin kung gaano nila ako kamahal. Of course, my own family, yung mga magulang ko, yung asawa ko, at yung mga anak ko. Although sabi ko nga parang my whole life, I feel like my family is yung parang responsible ako to be able to maintain a good relationship within the family, to be able to always be connected with them despite of pain, despite of misunderstanding, na minsan mahirap gawin yung mga bagay-bagay na yun. May narinig nga po ako na, may nabasa pala ako na isang comment sa isang FB post na dinidiscuss nila yung patungkol sa family. Tapos may nag-comments doon, sinabi niya na bakit daw po ba kung sino yung mga mahal natin sa buhay, sila pa yung magbibigay sa atin ng mga masakit na karanasan, or there were situations that our loved ones will always be the first one that will judge us as a person. Siguro it is because pamilya mo sila, they know you personally, so they will parang have the feeling of freely sharing things out kung ano ang nakikita nila sa'yo. So tayo, nadi-disappoint agad tayo pag nakakarinig tayo ng gano'ng mga bagay-bagay sa mga mahal natin sa buhay, kasi feeling natin gina-judge nila tayo. But in reality po kasi, it is because we're family, it is because we're too close to each other, we feel like during those times that we are struggling in our life, I'm discussing things out, depende po ito sa kung ano yung personal experiences ko, kung ano yung pakiramdam ko dati nang hindi ko pa naiintindihan yung mga ganitong sitwasyon. Kasi we're family, loved ones natin sila during the hard times ng buhay natin, during the times that we are in pain. We thought that the first person that we can able to understand how we feel is yung mga mahal natin sa buhay. Kasi ang alam natin, they can able to read our feelings automatically. But in reality, it is because we are family, we're too close to each other, we assume that they can able to read our emotion, that we don't even bother to put our emotion into words and discuss it with our loved ones. Ano po? Whatever the feeling na meron tayo, there is a need to be able to put it into words and bring it into conversation para hindi tayo ma-understood ng mga mahal natin sa buhay at ng mga tao sa paligid natin. Yan po yung isang bagay na wino-work out ko pa rin hanggang ngayon sa sarili ko to
most of the time, or try to do it every time when you know that you are not feeling well, you know that there is something sa puso mo na kailangan mong ilabas, kailangan mong ilagay sa salita at kailangan pag-usapan para magkaintindihan kayo ng mga mahal mo sa buhay. Kasi it doesn't mean that we are family, maiintindihan ko at mababasa ko kung ano ang nilalaman ng puso mo. When especially ako, personally po bilang isang tao, siguro mostly of those even friends na mayroon ako, I was always considered like yung tao na parang mahaba ang pasensya. Siguro po sa lahat ng mga listeners po natin dito sa Overseas Filipino Radio na hindi nyo naman ako personally kakilala, maybe you will say like, si Ate Daisy yung parang tipo ng tao na ang haba ng pasensya. But in real life, hindi ganon kahaba yung aking pasensya as a person. Ako po yung tao na madali pa akong ma-annoy, madali po akong ma-irritate sa isang tao, lalo na pag makulit. But I'm proud to say that I'm a person that I do respect human differences. So pag I'm not within a conversation, if I'm not in with a certain group of a person, medyo hindi na lang ako magsasalita. So I know kung hanggang saan yung barrier ko lang, kung paano ako makikip kapag communicate sa mga tao na nakakasalamuha ko. As long as I know that I can maintain a good relationship, as much as I know that I can maintain a positive atmosphere, pag alam ko ang isang tao is magkaiba ang perspective namin sa buhay, hindi po ako nag-judge ng tao. Ang ginagawa ko po is I try to stay what is my limit as a person. Depende sa kung ano ang aking personal perspective, kung ano ang aking personal principle, and I do respect din kung ano yung prinsipyo din ng ibang tao na nakakasalamuha ko. Most especially po sa social media, kasi I'm not the type ng tao na nagbablock ng mga friend ko sa FB. So, ang ginagawa ko, I'm trying my best as much as possible na pipiliin ko lang yung mga tao na i-accept ko para hindi ako magkaroon ng parang sakit ng ulo if how I'm going to communicate sa mga nagiging kaibigan natin sa social media, most especially if they will offer us that kind of conversation that will go against sa kung ano ang sarili nating prinsipyo. So, tayo po, we can able to find or we can able to automatically read kung ano yung nasa isip at nasa puso at nasa isipan ng isang tao. Kung minsan hindi natin to ilalagay sa salita at pag-uusapan natin kahit pamilya pa tayo. So, this is one of the reason why nagkakaroon tayo ng mga personal struggles sa buhay natin that will leads us to think negatively na hindi po healthy para sa atin. Then, paano ba natin makukuha yung positive perspective sa buhay natin? Madali bang hanapin yon? Madali bang makuha? Paano ba ni Ate Daisy nakuha yung positive perspective na mayroon siya? Paano ba mas naging brighter yung aking pananaw sa buhay this 2021? Kasi po kung babalikan ko ang kwento ng aking nakaraan. When I was, I think, early stage of secondary, nung high school ako, may time na po na naramdaman ko na yung shortage of breathing, abnormal heart palpitation, and the ones na naalala ko pa talaga siya na nagbike ako kasama ng pinsan ko, and then hinimatay ako. Then nagising ako, nasa bahay na ako. Nung college ako, during the exam is sumakit yung aking batok na ang sama-sama na talaga ng pakiramdam ko. And then there were times din nung nasa college na ako na hinihimatay ako.
And what I believe during that time is there is something wrong with my heart kasi nasa lahi po namin na may mga sakit sa puso. Yung mama ko din, siya mismo is may heart issue din po siya. So, as expected, hindi ako nagpa-ECG kahit pa ina-advise ako ng doktor na magpa-ECG kasi nga expected ko na, there may be something wrong with my heart. Ganun po yung nasa isip ko kaagad. Ano po ba pala yung ECG? Yung ECG po, ito po yung machine na kailangang ilagay sa ating mga dibdib. Maraming wiring siya na ilalagay sa ating dibdib. It is what we call electrocardiogram that will detect cardiac heart abnormalities kung may problema tayo sa ating mga puso, that it will provide the information about heart rates and heart rhythm. Kung abnormal yung tibok ng ating puso, hindi yung tibok ng puso pag medyo nai-inlove tayo, yung tibok ng puso na medyo nagkakaroon tayo ng heart palpitation, medyo sumisikip ang ating dibdib, yun po yung dinidetect ng ECG. So, hindi ako nag-undergo ng ECG during that time kasi parang expected ko na, there's something wrong sa puso ko. Ang ginawa ko lang kasi sabi ng doktor, maybe yung pananakit ng batok is connected sa mata. Sabi niya, pa-check up daw ako ng aking mata para malaman ko kung kailangan ko magsalamin. But only to find out, walang issue sa aking mata. To make the story short, nung nandito na po ako sa Singapore, it was 2019, I think it was early 2019, nang sumakit yung bato ko. I had the heart palpitation. I suffered from shortage of breathing. Mayroon ng sweating na rin, yung pinagpapawisan na ako ng malamig. And then I already feel dizzy, yung nahihilo na po ako. So, ang ginawa ko, nagpaalam ako, sabi ko, kailangan kong magpa-check up at kailangan ko magpa-ECG. Nang pumunta ako sa doktor, tinanong ako ng doktor, sabi niya, anong nararamdaman mo? Then, sinabi ko po sa kanya, yung nararamdaman ko na naninikip ang dibdib ko, mayroon akong heart palpitation, nilalamig na ako, malamig na ang pawis ko, tapos nahihilo na ako, sumasakit yung bato ko. Automatically, nag-undergo po ako ng ECG. Then, right after the result, kasi diba, dito sa Singapore is, mga 5 minutes lang, nandyan na agad ang result. Tinawag ako ng doktor, ngumiti siya sa akin, and then sinabi na niya, your heart is healthy, your lungs also is healthy, but you know what? You have an anxiety attack. So ako nung time na yun, parang hindi po ako makapaniwala. Paano magkakaroon ng anxiety na ako yung tipo na mahilig ugali ko na i-reflect yung sarili ko as much as parang if I will be going to analyze yung pagkatao ko, parang alam ko kung ano ako. Kasi nga po, it was, I think, 2018 when I started to write a book about how to live life with less struggles. Mayroon pa akong libro na yung Masterpiece of Life with Less Struggles. So, since like 2018, gumagawa na ako ng record about my personality, kung ano ako, sino ako, what are those struggles na meron ako sa aking buhay, and how did I able to convert it into a positive way of thinking, na sinusulat ko po yun for me to be able to share it with my own family at dun sa mga tao na gusto nilang magkaroon ng copy para magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ko sa iba kung paano nila kikilalanin ang sarili nila at kung ano po ba ang kahalagahan at ano ba ang maitutulong sa atin ng magandang pagkakaroon ng magandang buhay sa pamamagitan lang ng pagkilala natin sa ating sarili. So parang being able to be diagnosed with an anxiety attack, parang ang hirap paniwalaan sa part ko. Pero na-realize ko po during that time na maybe when I was in university, yung nahihilo ako during the exam na akala ko may problema sa mata ko. Maybe it was the first
yung tinatawag po natin unang atake ng aking anxiety kasi that was examination day. So, parang stress sa isip. Then, umatake yung anxiety ko nung time na yun. And then, yung ngayon na, ilang taon na ako, saka ko naranasan yung matinding anxiety attack na akala ko may sakit ako. Wala naman pala. Nasa laman lang pala yun ng aking isipan. So, kung tatanungin niyo po ako, ano ba yung anxiety? Bakit ba natin nararamdaman sa sarili natin yung mga tinatawag po natin na anxiety attack? At paano ba po natin nakukuha yan? Ang anxiety attack po, it is yung feeling, ano ba ang cause ng anxiety sa buhay natin? Anxiety is, it may be cause ng mga worries natin, yung mga takot natin sa buhay. Kasi ako po, openly sinasabi ko, I'm a person with a strong fear of failure. One of my biggest weaknesses po talaga yan. I really have a very strong fear of failure talaga. And paano ko nakuha yun? Siguro it is came from my subconscious mind. Yung mga experiences natin when I was young, when we were young, yung mga experiences natin, those bad experiences na hindi na proseso ng tama o hindi na ayos ng tama at hindi na handle ng tama. Pag paulit-ulit natin nararamdaman yung mga negative feeling, negative emotions, tas hindi natin binabahagi sa ibang tao. We're trying to hide it on our own. We're trying to face it on our own. We're trying to overcome everything on our own. And then, yung mga bad memories na yun po is na itatago yun sa ating subconscious mind. Pag mayroon na tayong anxiety sa sarili natin, during the time na nahaharap tayo sa mga stressful na sitwasyon, nararamdaman natin yung overwhelmed feeling ng pagkatakot, pag-aalala, doon po umaatake yung anxiety natin. Parang yung problema natin in everyday basis ng buhay natin, sila yung nagtitrigger doon sa negative memories na mayroon tayo, natitrigger sila at lumalabas, nagkakaroon tayo ng overwhelmed feeling of worries and fears sa kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Ano po ang sign and symptoms ng pagkakaroon ng anxiety? Sabi po dito, if you always feel anxious, then yung tense tayo palagi, tas feeling natin parang palaging nasa danger ang buhay natin. Kasi ang anxiety daw po, it is the feeling na yung katawan natin is always on high alert, that will always looking for a positive dangers, and it will activate yung fight responses natin. Na parang in everything na gusto natin gawin sa buhay natin, it's also one of my way of thinking that why I always I have a fear of failure. Kasi when I want to do something, pumapasok agad sa isip ko na what will be the negative results, kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin, yung mga bagay na pinaplana ko. And I always end up into a confusing situation that I can able to find a way out, and then it will end up na i-give up ko kung ano yung mga bagay-bagay na gusto kong gawin. And it will really give us yung tinatawag po natin, a long process of journey to be able to reach what we ever wanted sa buhay natin. Kasi hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makita yung napakaraming possible opportunities sa buhay natin. Kasi because of the anxiety na meron tayo, hinihinto natin yung mga biyahe natin. So it will cause us to be able to be stagnant sa kung ano man ang mga plano natin sa ating buhay. Ito po yung isang bagay na masasabi ko na it is because I'm trying to discover things out on my own. It caused me to be stagnant sa biyahe ko sa aking buhay. And I know that those choices is hindi talaga siya healthy para sa akin. So being able
to diagnose with an anxiety attack, doon nagkaroon ng linaw sa aking isipan na may mga bagay sa buhay mo that you really have to give up for you to be able to achieve what you wanted, for you to be able to understand kung ano ang gusto mo, kung ano ang plano mo, at kung paano mo makukuha ito. So, doon na po ako nag-decide after that experience na nagkaroon ako, parang that was yung turning points ko to be able to redirect my mindset. Kasi whatever the desire of heart that we have, whatever the goals that we have, whatever the plan ng Diyos para sa atin, pag hindi natin pag walang coordination ang mga bagay-bagay na yan sa ating buhay, is hindi po magkakaroon ng katuparan kung ano man yung mga pinaplano natin. Doon na nga natin mai-connect yung isang praise po na God will make everything beautiful in its time. If we know that if our heart, if our mind, if our goals, our desires, and God's plans is in coordination, that will be the right time for us to be able to be blessed of whatever blessing we are asking from Him. Alam ko lahat naman tayo, we have our own goals, we have our own plans para sa mga mahal natin sa buhay, pero hindi mahirap abutin ang katuparan ng mga bagay-bagay na pinaplano natin pag wala tayong tinatawag na sense of direction. Yun po yung isang bagay na may ipagkakaloob sa atin if we do trust God, if we know what His plans for us, and we know that we recognize na sa lahat ng plano na mayroon tayo sa ating buhay, ang plano ng Diyos, yun yung pinakamahalagang plano na kailangan nating sundin. And alam natin na hindi po ganun kadali. Alam ko mahirap. Alam ko we really have to work hard to be able to achieve those things sa buhay natin. And alam ko din na if we will follow whatever the instruction given to us, and I know there's always a way. And if the right time that our heart Bagong araw, bagong ikaw. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. Tayo pa ay nagbabalik dito pa sa ating Bagong Araw, Bagong Ikaw. Pasensya na po kanina, medyo meron po tayong interruption. And bago po natin ipagpatuloy yung naputol nating pinag-uusapan, may isang song na binato po si Kuya Albert dito sa atin last week. Nung napakinggan ko po yung mga song, sabi ko kay Kuya Jerry, sabi ko, Kuya, parang bago yung mga song na yun sa akin. And then, na-realize ko po, nang nagbigay ng link sa akin si Kuya Albert is, yung mga song na yun, hindi naman pala siya mga bago talaga. Nagkataon lang na bago siya sa aking tainga kasi first time ko po siyang narinig na yung pala mga song na yun is parang naging party po yun ng isang writing competition o yung mga kompositor natin dyan sa Pilipinas, nag-compose po sila ng mga songs na parang sa ASOP writing competition po ata. Not really sure kung anong competition po yun, pero napakinggan ko lang doon sa link na kasi parang may iba-ibang episode. Tama ba yung sinasabi ko? Hindi po. Parang nakita ko lang kasi doon sa link na all that songs is all about worship and praises song para kay God na naglaban-laban ang ating mga kompositor dyan sa Pilipinas kung sino ang pinakamagaling mag-compose ng kanta. Parang ganun po. And nagkataon lang, hindi ako aware. Same thing sa buhay natin. Maraming bagay sa buhay natin na hindi tayo aware, kaya hindi natin nakukuha kung ano talaga yung maraming bagay na makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay sa ating mga paglalakbay. And these songs po is binato sa atin ni Kuya Albert Bon. And gusto niya po itong i-dedicate sa mga katrabaho niya dyan sa B-Mark Company. And syempre, i-dedicate ko na rin po ang song na to para sa kanyang pamilya dyan sa Bicol. This song is about yung tayo bilang isang tao, pinapaalala po sa atin na gabundok man daw po ang ating problema, huwag daw po natin kakalimutan na God is always there. Hinihintay niya lang na lumingin tayo sa Kanya para maintindihan natin kung ano ang kahulugan ng mga pagsubok sa ating buhay. At pinapaalala po sa atin na hindi dapat tayo huminto sa paglalakbay. Kasi sa katapusan ng bawat biyahe, may biyayang nakahanda sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ayun, napakaganda po. And syempre, alay ko na rin ito sa mga taong nagiging inspirasyon po natin sa araw-araw. I know that how hard life meron tayo. May mga tao sa paligid natin na hindi po tayo iniiwan. Lagi natin tatandaan that God never leave us. Minsan tayo lang talaga ang lumalayo sa Kanya. And I would like to remind rin po yung mga listeners natin, medyo may kasi ako, may nabasa akong isang word, may hinanap po pala ako na isang word at talagang intentionally hinanap ko po talaga siya kay Mr. Goggles kasi napakinggan ko siya sa isang teleserye. And yung word na yun is yung half-life way of living. Na tayo daw pong mga tao is usually we live our life in a half-life way of living. Na ibig sabihin, parang kung ano lang yung pagkakataon na binabato sa atin ng panahon, yun lang yung klaseng buhay na meron tayo sa araw-araw. Or maybe pwede rin ako mai-compare ko po o parang parang i-relate ko po siya sa kung ano ako nung mga nakaraang taon na parang those years I live life na parang I have the mindset of come what may, if whatever the circumstances na mayroon, mabubuhay lang ako ng ganon. So, hindi po dapat ganon ang gawin natin sa sarili natin. Kasi sabi nga, the most vulnerable thing sa
sa buhay ng tao is yung oras natin. Pag pinalipas natin ang bawat panahon, pinalipas natin ang bawat oras, kahit kailan hindi na po natin maibabalik yan. Parang hypothetically, kung iisipin na natin yung salitang half-life way of living, parang nabubuhay ka lang, parang sa half kung ano lang ang dapat mo at kung ano lang ang potential mo. So halimbawa, kung 40 years old ka na ngayon, whatever the maturity na mayroon ka, whatever the achievements na mayroon ka, parang 20 years lang ng existence mo yung achievements na mayroon ka. Kasi half life way of living. Ano po, parang halos parehas lang yung explanation na ipinaparating sa atin. I'm inviting everyone po na let's find out and let's discover the better and new version of ourselves this year 2021. Bagong araw, bagong ikaw. Hindi maiwasan ang buhay sa mundo na gumagapang dahil sa pagsubok. Di maiwasang mangamba hanggang sa luhay pumatak, umiiyak, nanginginig at natatakot. Hindi malaman ang gagawin, ka ba ay nangunguna? Minsa'y nawawalan tayo bigla ng pag-asa. Ngunit ang Panginoon ay naghihintay lamang na ikaw ay lilingon at tatawag. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Minsan ang suliranin ay katulad ng bagyo, halos di mapigilan ang pag-aragasan ito. Subalit maghintay lang, ulan ay titila at ang araw ay sisikat, dala ay biyaya. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas. Magtiwala lang sa ating may kapal, hindi dapat tayong panghinaan. Bawat pangangailangan ay nakikita niya. May Diyos tayo na nariyan at tutulong, at tutulong. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Kabundok man ang pagsubok, kabundok man ang problema. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. At ngayon, sa magpapatuloy ng programang
bagong araw, bagong ikaw. With Ate Daisy Obrero. Good morning po sa lahat ng mga listeners natin. Nakaka-tune in pa lang. Isa pong magandang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. At saan na po ba tayo? Nandito pa rin po tayo sa bagong araw, bagong ikaw. Kanina, narinig niyo po yung kwento ng aking karanasan kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng turning point sa aking buhay. For the long years, almost half of my life, andon ako sa stage ng confusion. Kasi sa buhay ng bawat tao, nagiging magulo po ang ating mga plano kasi nagiging confused tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. If we didn't able to manage yung mga pangit na karanasan natin at nagawa natin tong itago sa ating subconscious mind, pagdating sa mga panahon na tayo ay nahaharap sa mga stressful na sitwasyon, sa mga sitwasyon na hirap tayo sa ating buhay, natitrigger po yung anxiety, yung bad memories na nakatago sa ating subconscious mind. So, ito po yung sinasabi ko na pag magulang ka, as much as possible, try to mag-ipon ng mga magandang alaala sa memorya ng inyong mga anak. Kasi whatever the good memories they have in their hearts, it will play a huge part sa buhay nila in the future, how they will be going to drive their life smoothly and accordingly sa kung ano ang plano at kung ano ang gusto nila. Ito po yung mga bagay-bagay that really beyond the control ng isang bata. Kasi whatever the good memories and the bad memories na natago sa kanilang pagkatao, minsan may mga pagkakataon na darating yung mga sitwasyon na magti-trigger sa kung ano yung cognitive skills na mayroon sila sa sarili nila. If they grow up with so much love and so much positive na memorya sa kanilang pagkabata, lalaki sila kahit na maharap sila sa napakahirap na sitwasyon ng kanilang buhay, mangingibabaw pa rin yung kaligayahan, pag-asa at positibong pananaw sa buhay na mayroon po sila. So ako sa sarili ko, I did undergo those kinds of feeling, yung hardship, undergoing anxiety attack, kasi there were a lot of mga not that good memories na naitago at hindi na prosesyo masyado kung paano itatapon at papalitan ng panibagong magandang memory. So kasi po ako ngayon taong I don't really express things out, medyo hindi na ilalabas yung mga excess baggage na hindi naman talaga kailangan sa araw-araw. So binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos to undergo yung anxiety attack, be able to be aware kung ano ako, kilalanin ko kung ano ang pinagdadaanan ko, ano yung aking inner selves bilang isang tao at bilang anak ng Diyos. So nagkaroon po ako ng pagkakataon na magkaroon ng turning point sa tamang panahon na alam na ng Diyos na iintindihan ko na kung ano ang mga bagay-bagay na nararanasan ko. And ano po ba ang napakahalagang mensahe na pwede kong maibahagi sa inyo out of this kind of experience na mayroon po ako. Dito po sa ating programa, gusto po nating madiscuss yung patungkol sa kalahatang kahulugan kung paano tayo mabubuhay in a positive way. Dito po sa bagong araw, bagong ikaw, I would like to discuss this here, yung tinatawag po natin na choices of positivity o positibong pagpili sa mga bagay-bagay sa ating buhay sa araw-araw para mahanap natin ang positibong anggulo ng ating pagkatao at para magkaroon tayo ng bagong araw at bagong ikaw. Alam ko po ang bagay na ito is napakahalaga sa buhay natin. And if we have those kind of experiences na gusto natin ibahagi sa ating kapataho, ibahagi po natin. Alam ko po na malaking bagay ang maitutulong nito sa mga taong makakapakinig ng ating mga napakasimple pero napakahalagang kwento. Yung anxiety attack po na pinagdaanan ko is pwede po natin siyang i-connect sa tinatawag po natin na power of thoughts. Sabi ko po
gusto kong ibahagi sa inyo dito sa ating programa ang napakaraming kapangyarihan na pwedeng makatulong sa atin para mahanap natin ang bagong tayo in a positive way. Ako, because of the power of thoughts, in a negative way, nagkaroon ako ng anxiety attack kasi hindi ko na-manage properly and accordingly yung anxiety na mayroon ako sa sarili ko. So, yun po yung napakalaking bagay, napakalaking kapangyarihan na mayroon ang isang tao na pwede nating baguhin ang ating buhay if we will live things in a positive way or if we will choose to live things in a negative way sa buhay natin. So ngayon po, I would like to share a praise sa inyong lahat. And it says, and I quote, may connection po ito sa ating topic. And ang sabi po dito, if we want to fly, give up everything that weights you down. Kung gusto nating magtagumpay sa ating buhay, iwanan natin yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan para hindi natin makamit ang mga bagay-bagay na ating inaasam. Ito po yung ginawa ko. It is because nagkaroon ako ng full awareness na yung anxiety ko, yung feeling na mayroon ako na akala ko may sakit ako, yung akala ko mayroon akong heart issue. Nung naging aware ako na it's only psychological, doon ako nagkaroon ng turning points to be able to understand na napakaraming bagay sa aking buhay na umiikot lamang sa aking isipan. It is because I don't know to share things out. I don't know how to connect my inner emotions sa ibang tao. If I'm in pain, I'm struggling, tinatago ko lang yun sa sarili ko. Pero ngayon, natuto akong intindihin na there were things na hindi ko kayang i-handle mag-isa. May mga pagkakataon na nafe-feel natin na misunderstood tayo ng ibang tao kasi hindi natin binabahagi. One of the thing na alam kong naging napakalaking parte din po ng buhay ko is yung sometimes yung pinakataong mahalaga sa atin, sila yung mga taong mas nakapagbibigay ng sakit sa atin. Bakit? May nabasa po akong isang comment sa isang posting na sinabi doon na kung sino daw yung taong pinakamamahal mo, sila pa yung unang-unang taong minsan magja-judge sa'yo. Bakit po? Kasi tayo mga tao, those closest loved ones that we have, we assume. Ano po? Alalahanin po natin yung salitang assume. Ina-assume natin that they will be the first one to understand our feelings. But in reality, it is because we're too close, kasi mahal natin sila sa buhay. We don't bother to express things out, put our emotions into words, and bring it into conversation. Hindi natin pinag-uusapan, hindi natin dinidiscuss, ina-assume natin na maiintindihan nila tayo, kaya nagkakaroon ng misunderstanding. It's the same thing din po sa sarili nating pag-iisip. Ina-assume natin ang isang bagay na hindi natin masyadong pinauunawa sa sarili natin kung ano ang kahalagahan nun at kung ano ang negative na maidudulot nun sa buhay natin. Kaya, nami-misunderstood natin ang sitwasyon, nami-misunderstood natin ang mga bagay-bagay, nami-misunderstood natin ang takbo ng ating isipan. And then, in the long run ng biyahe po natin, yung mga negative thoughts na yun ang makakasira ng bawat plano at ng magandang goal na mayroon po tayo sa ating buhay. And mayroon po ditong konting paliwanag akong hinanda para sa inyo na ano ba ang kahalagahan sa buhay natin kung mayroon tayong tinatawag na positive mindset. Ano ba ang maidudulot sa atin kung tayo ay mayroong negative mindset?
medyo halos lahat ng bagay negatibo ang iisipin natin. Unang-una sa lahat po, pag we are always on the side of negative thinking, doon na natin parang ini-embrace natin yung negative things sa buhay natin. Mga negatibong bagay na yon is natatago po yan sa subconscious mind natin. Pag dumating yung mga pagkakataon na nandoon tayo sa pinakamahirap na sitwasyon, yun yung magti-trigger sa mga pangit na memory na nakatago sa buhay natin. Then ang reaction natin is, kawawa ako. Bakit ganito ang buhay ko? Deserving ba ako sa kung ano ang meron ako? So para po maintindihan natin is, ano po ba ang tinatawag na positive thinking? O choose to be positive palagi sa buhay natin o palagi tayong on the side ng pagpili ng mga positibong bagay. Sabi po dito, ang positive thinking daw po is thinking in optimistic way. Yung palagi tayong nag-iisip na lahat ng bagay ay may dahilan at may kahulugan at may tamang panahon para sa bagay na gusto natin. Ito po yung optimistic na pag-isip. Alam natin na may solusyon. Alam natin na we have to expect good result and the end kung ano man yung mga plano na mayroon tayo, and there is always a success. Yun po yung tinatawag na optimistic way of thinking, na iisipin natin palagi na there is always a positive outcome sa buhay natin. Naalala ko po na tayo bilang isang tao, minsan o kadalasan sinasabi natin na ang buhay natin is mayroon tayong freedom of expression. We have a freedom of choice. Yun po yung regalo sa atin bilang isang tao na galing sa Diyos, for us to be able to have a freedom to choose kung ano ang gusto natin sa ating buhay. So tayo, dahil mayroon tayong freedom, so makakapagpili tayo kung ano ang mga bagay na mahalaga sa atin. And I also believe that happiness and success is a choice din ng isang tao. Paano natin makukuha yung success sa buhay natin? Nakadepende po yan kung paano natin gagamitin yung freedom natin to be able to achieve kung ano ang gusto natin sa ating buhay. Sabi nga, sa buhay daw, may narinig po akong nag-share nito na sabi niya, ang choices daw po ng tao is walang tama, walang mali, as long as yung choice mo ay hindi ka mananakit ng tao. Ang choices daw po natin is either something unhealthy for us or something that it will bring us into a long process of journey sa kung ano ang gusto natin. Pero kung lagi nating iisipin na in every choices na mayroon tayo, there is always a success, there is always a solution, and there is always a good result. Doon lang iikot ang buhay ng tao. So if tayo yung tao that we have a positive way of thinking, hindi natin iisipin yung mga pangit na magiging outcome ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ibig sabihin po yan, if we are a person with a positive thinking, tayo yung tao na maligaya palagi at free life state yung ating isipan. Hindi naman yung parang wala tayong pakialam, but it is the state of mind na katulad yung na-mention po at na-share ni Kuya na isusuko mo ang buhay mo, hindi sa mundo, pero isusuko mo ang buhay mo sa may likha nito. If we really trusted God and we know that He is our Saviors, magkakaroon po tayo ng free worry sa buhay natin. Ako, slowly but surely, nararamdaman ko po yon. But syempre, hindi pa rin sapat yung ibibigay lang natin sa Kanya lahat ng mga bagay na gusto natin sa ating buhay. There should be yung tinatawag po natin na coordination, yung plano ng Diyos, yung ating action bilang isang tao. Kasi yung inner feeling po natin bilang isang tao, God will take over it para maramdaman natin na nandyan siya palagi sa atin. Pero yung mga achievements natin, materially and temporally na gusto nating makuha at ma-achieve dito sa mundo, kailangan po nating pagtrabahuhan yon. Whatever the future, whatever the
achievements, materially na gusto natin magkaroon tayo sa ating buhay. We also need to work for it. But the inner feeling, yung enlightenment, yung magaan na pakiramdam, yung masayang biyahe na magiging inspirasyon tayo ng maraming tao sa paligid natin, God will do it for us. And alam ko po, itong mga bagay nito is napakahalaga sa ating buhay. And alam ko talaga na as much as we are parang collecting the experiences na mayroon tayo in everyday in a positive way, yun magiging kapangyarihan natin para makatulong sa atin na magkaroon tayo ng magaang biyahe sa araw-araw. At tayo po ay magbabalik dito lamang po sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. Bagong araw, bagong ikaw. Di palaging may araw, di palaging masaya. At ang iyong inaasam na korona, minsan ka'y iyak, iniiwasan ka. Sa akin ay nawawalan ng pag-asa, at sa sakit para bang di mo na kaya. Ika'y kumapit, manalig, patuloy mangarap. Tadhana'y nasa palad mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kung masugatan ang puso, iyong pag-asa'y nabigo. Pakinggan mo, tinitibok ng iyong damdamin. May tunay na pag-ibig na paparating. Sa tuwing ika'y nawawalan ng pag-asa, at sa sakit para bang di mo na kaya. Ika'y kumapit, manalig, patuloy umibig. Tadhana'y nasa palad mo, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Ang buhay mo'y magtitingin. Huwag kang susuko. Wala nang pag-asa. Di mo na kaya. Ika'y kumapit, manalig, patuloy umibig. At ngayon sa magpapatuloy ng programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. Tayo po ay nagbabalik dito sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. Gusto po muna nating batiin yung lahat ng mga listeners natin na naka-tune in po sa atin ngayon. Sino-sino ba ang nandyan? Siyempre, si Kuya Albert, nandyan po yan. Si Ate Lenny Lazada Bien, si Ate Lorna, si Ate Wengay, si Michelle Adino, hindi ko alam kung nakakapakinig po siya sa atin. Si Ate Mane, si Kuya Renato Dacuya, si Ruel, si Ate Joanne, of course, si Kuya Nar Brian Reyes, si Ate
Arlene at saka si Kuya Dino, si Ate Minda ang aking pinsan. Sino pa po ba? Taas-taas ng kamay kahit po naka pre-recording lang tayo. Sino pa po ba ang hindi ko nabanggit? Si Vanessa, kausap ko siya nung nakaraang araw. May tinatanong po siya sa akin tungkol sa kung libre pa ba ang accommodation ng mga OFW kahit mayroong kang return visa. And then, sino pa? Basta lahat po ng mga listeners natin na nakikinig po sa atin ngayon, sa aking pamilya dyan sa Negros Occidental, sa aking asawa si Mr. Obrero, sa aking mga anak sila CJ, Dede, Hamham, and Ark, at sa tanang Bisaya na minaw sa ato harong adlaw, maayong udto og malipayong hapon kaninyong tanan. And I would like to say thank you po sa mga taong naging bahagi ng makulay na biyahe ng aking buhay. Siyempre sa aking pinsan, si Rosalyn Francisco, sa aking nag-iisa na special na mama ko po, mi Mother Wilma Latore and Bishop Latore, and Nanay Lina Tolentino. Isa din po yan sa aking mga nanay nung nasa Manila ako. And of course, my mother-in-law din po sa Negros, Nanay Nita. And my biological mom, of course, the love of my life, mama ko po dyan sa Concepcion, Libmanan, Camarines Sur, Mrs. Adelina Francisco Baisa. At saka sa aking papa, Mr. Manuel Baisa, sa aking buong pamilya at saka sa aking mga pamangkin, sa lahat na po na mga Bicolano na nagdadagug sa tuya sa mga oras na ini. Maray na hapon, asin maugmang aldaw sa Indugabos. And asaan na po ba tayo? Mayroon po dito akong gustong ibahagi pa rin sa inyo na tayo, for us to be able to have a positive journey in life, ma-maintain natin yung tinatawag na positive thinking sa araw-araw. Paano daw po natin hahasain yung positibong pag-iisip? How to harness the positive thinking na dapat maging bahagi ng journey natin sa ating buhay. Mayroon po ditong 5 steps on power of positive thinking. 5 tips na ibibigay sa atin para magkaroon tayo ng positive way of thinking. Una daw po, surround yourself with other people who think positively. Siguro one reason why medyo naging matagal yung aking proseso ng pag-acquire sa kung ano yung hinihingi ko at kung ano yung mga bagay-bagay na gusto ko sa buhay ko. It is because of I openly choose to be surrounded with those people with the same struggle I have. So, pag nandoon ka sa grupo ng mga tao that you have the same struggle, minsan, halos lahat kayo down, walang taong hihila sa inyo pataas para totally iwanan niyo yung mga sama ng loob at yung mga pakiramdam na hindi naman makakatulong sa atin for us to be able to achieve kung ano yung gusto nating makamit sa ating buhay. Ang sabi nga po ng ating praise ngayon, if you want to fly, give up everything that weighs you down. Kailangan magkaroon ka ng turning points that whatever those negative things na mayroon ka ngayon, totally tatalikuran mo siya para maging magaan ang pagkamit mo sa kung anumang bagay na gusto mong makamtan. Pero hindi naman ibig sabihin na if there were those special person sa ganoong sitwasyon, hindi naman kailangang iwanan natin sila. Katulad po ng palagi kong binabahagi, why everyone, those closest person sa buhay ko, sinasabi nila sa akin na you should value yourself, you should love yourself. Kailangan, kilalanin muna natin yung sarili natin. Kailangan, mahalin muna natin yung sarili natin. Kailangan, pakawalan muna natin yung mga excess baggage ng buhay natin para magkaroon tayo ng lakas at yun yung pagkakataon na pwede na tayo makatulong sa ating kapwa-tao. And number 2, sabi daw po, express gratitude. One tips din po na
I also testify na makakatulong sa atin ng malaki is yung pagiging thankful natin for every blessings that we have in our life. Whatever the circumstances na mayroon tayo in everyday, as long as na nakikita natin yung mga blessings na ibinibigay sa atin at pinapasalamatan natin yun, yun po yung makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng positibong pag-iisip. Pangatlo, yung nabanggit ko din po last week, na gusto ko maging part pa rin ng biyahe ko this year is find a way to serve. Sa pagtulong natin sa ating kapwa-tao, dyan natin makikita o magkakaroon tayo ng pagkakataon na maging aware tayo sa buhay ng iba, maging aware tayo sa paghihirap ng iba, maging aware tayo sa kung ano ang pakiramdam ng mga tao sa paligid natin, na pwede nating mabalanse ang buhay natin at ang buhay ng mga tao sa paligid natin. At yan po yung pagkakataon na magbibigay po sa atin ng appreciation sa mga bagay-bagay na mayroon po tayo sa ating buhay. And dyan din natin makakamtan at mararamdaman yung fulfillment and happiness na maging connected ka sa mga tao sa paligid mo. And yung tinatawag na service po, it's for us na minsan iniisip natin, dumaan ako sa stage na sabi ko, sana naging mayaman ako para may naitulong ako at may maitulong ako sa mas maraming tao. Pero wag po tayong mag-isip that way. Lagi po nating iisipin na rather than doubting ourselves, yung kakayahan natin o yung ability natin na tumulong sa ating kapwa, lagi po nating iisipin to make the lives of others better at maging adaman tayo about giving, where we can give them at least kahit na po yung some advices na alam natin na makakatulong sa kanila o makaka-uplift ng personality nila. Ay ano po yung adaman? Yung adaman po, it is parang yung character na magkakaroon tayo sa sarili natin that we are refusing to parang persuaded na mga negative things sa buhay natin na yung lagi nating sasabihin, katulad ng ako po, dati nasa mindset ko rin yan, pag nakakakita ako ng tao na gusto kong tulungan, tas may mga tao na financially, ang problema nila, financial yung issue ng problema nila na nilalapit nila, nag-wish ako na sana naging mayaman ako para makatulong ako sa iyo. May mga paraan daw po na pwede tayo makatulong sa ating kapwa. Wag natin hayaan yung parang yung mga black age sa pang-araw-araw na biyahe natin sa araw-araw na maging dahilan para hindi natin ipagpatuloy yung hangarin na pagtulong natin sa ating kapwa-tao. Simply by giving them positive vibes, makakatulong na po yun ng malaki sa mga tao sa paligid natin. And pang-apat daw po, to be able to make sure na magkakaroon tayo ng positive thinking in everyday. Lagi daw natin i-visualize sa sarili natin ang success. Depende kung paano natin kung ano yung ating description ng kahulugang success sa ating buhay. For me, having a peace of mind and having my family with me, yun po ay isang kahulugan na ng success sa aking buhay. And I know naman sa ating lahat naman, whatever the parang explanation natin, nasa atin yung kung ano ang kahulugan ng success sa buhay po natin. Lagi daw po natin i-visualize sa sarili natin kung ano ang success na gusto natin. And then, pang-lima, be quiet. Maging tahimik daw po tayo. Ganun ba ang ibig sabihin nun? Hindi po. Ako, as personally, yung experiences ko po, ang dami kong struggle sa buhay ko. I have the anxiety. Pero, I'm a person who's always chooses to talk to myself, discuss things out sa puso at sa isip ko. Mayroon akong marami nito. Sinabi po dito ang quiet is for us to take time na mag-meditate tayo sa sarili natin, reflect nating sarili natin, kausapin natin sarili natin, saan ka ba nanggaling at nasaan ka na ba ngayon, at ano pa ba yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin sa iyong buhay
para ma-achieve mo kung anumang success na mayroon ka o ano man ang success na gusto mong makamtan pagdating ng araw. Ito po yung 5 tips daw o 5 bagay na makakatulong sa atin para maging stay positive po tayo sa pang-araw-araw nating biyahe at nang magkaroon tayo ng mas magandang biyahe, mas magaang pakiramdam hanggang sa makamit natin ang anumang tagumpay na ating inaasam. Una daw po, make sure na surrounded tayo ng mga tao na makaka-uplift o makapagbibigay sa atin ng positive atmosphere and positive vibes, positive feeling. Naalala ko tuloy yung anak kong panganay. Sabi ko sa kanya, always make sure to find a friends that will bring you closer to your family. Kasi medyo tumitigas ang ulo. I know na alam niya naman kung ano ang limitations niya. Pero as a part of being teenager, dadaan po talaga sila sa stage na yan. Pero ang sagot niya sa akin, marami naman ako mamang mga good friends. Pero marami nga lang toxic. Ako po, in my part, bilang isang ina, alam ko yung pakiramdam kung ano yung ugali ng anak ko. Kasi during my age, with the same age as her ngayon, ganun din yung ugali ko. I don't usually go with the friends na medyo super seryoso. Mas gusto ko yung mga kaibigan na medyo pasaway. Not in the sense to be affected by them. Kasi parang mas gusto ko yung pakiramdam na nagiging inspiration ako ng mga kaibigan ko. But for us, medyo kung hindi ganon ka-strong yung personality natin to stay on what is right for us, mahihirapan tayong ma-achieve yung success, mahihirapan tayong ma-maintain yung positive thinking na gusto natin magkaroon tayo sa araw-araw. So, pag alam natin na medyo hindi ka ganon ka-strong to maintain on a positive way, kailangan mong siguraduhin na you are really surrounded with those people that will help you to stay positive. And then pangalawa po, yun na nga, express gratitude. Pasalamatan natin kung ano man yung meron tayo. Dinaanan ko po yan this year 2020, noong nakaraang taon. In spite of what was happening sa mundo, naramdaman ko pa rin na I'm thankful. I know that I'm blessed. And nakamtan ko yung positibong pananaw, na-divert ko yung negative way of thinking into a positive way ng pag-iisip. And pangatlo, always find a way to serve po sa ating kapwa-tao. At wag daw po nating kalilimutan na lagi nating i-remind sa atin sarili na whatever the circumstances, find a way to serve pa rin kahit sa napakasimple at nasa pinakamaliit na paraan. And visualize natin kung ano yung success na gusto nating makamtan sa ating buhay. And of course, lastly, in the end of the day, palagi nating iisipin kung ano ang ginawa natin, kung tama o mali at may kailangan ba tayong baguhin. And wag po nating kalilimutan din na start our day with the quietness of asking God kung ano ba ang plano niya at kung ano ba ang mga choices na gawin natin sa simula ng ating araw. Naalala ko po, may kakilala ako na every time makikita mo siya, yung bati niya is good morning. Parang habit niya na po yun na every time may taong babatiin siya, he will always say good morning. Kasi sabi niya, in every conversation, he would like to start it with a fresh feeling na parang bagong araw, bagong umaga, bagong ikaw. Tayo po ay magbabalik dito lamang po sa Amos Filipino Radio, ang Aleo sa May Lumbay. Bagong araw, bagong ikaw. You turned away when I looked you in the eye and hesitated when I asked if you were alright. Seems like you're fighting for your life, but why? Oh, why? Wide awake in the middle of your nightmare. You saw it coming, but it hit you out of nowhere. And there's always scars when you fall that far. We lose our way, we get back up again. It's never too late to get back up again. And one day you won't shine again. You may be knocked down, but not out forever. Lose our way, we get back up again.
dancing as you made your little getaway. It feels like you've been running all your life, but why, oh why? So you pull away from the love that would have been there, and stop believing that your situation's unfair. But there's always scars when you fall that far. We lose our way to get back up again. It's never too late to get back up again. And one day you won't shine again. You may be knocked down, but not out forever. Lose our way, we get back up again. So get up, you won't shine again. It's never too late to get back up again. You may be knocked down, but not out forever. Maybe knocked down, but not out forever. This is love calling out to the broken. This is love calling. This is love calling out to the broken. This is love calling. This is love calling. I am so broken. This is love calling. We lose our way, we get back up again. It's never too late. You may be knocked down, but not out forever. Lose our way, we get back up again. So get up, you won't shine again. It's never too late to get back up again. You may be knocked down, but not out forever. This is love calling. Get back up to the broken. This is love calling. You may be knocked down, but not out forever. This is love calling. Get back up to the broken. This is love calling. You may be knocked down, but not out. This is love calling out to the broken. This is love calling. At ngayon, sa magpapatuloy ng programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. Bagong araw, bagong ikaw. Para po sa mga listeners natin na tune in pa lang, ang topic po na ating pinag-uusapan sa ngayon is patungkol po sa positibong pagpili ng mga bagay-bagay sa ating buhay o choices of positivity. At ang topic po ito is mayroon siyang dalawang subtopic na gusto ko pong ibahagi sa inyo, and kanina na-discuss na po ni Ate Daisy yung patungkol sa positive thinking. Tayo, if we are a person with a positive thinking, it will provide us with a positive thoughts na makakatulong sa atin araw-araw for us to be able to a positive way of life sa kung ano man yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin. And alam ko po na tayong mga tao, if we have this kind of pag-uugali, having the positive way how we think things sa buhay natin, alam ko that it will give us to live life with a lot of opportunities sa buhay natin. Ako, nangyari sa akin, it is because let's measure things this way, and the kind of relationship that I would like to have and I would like to maintain sa lahat ng mga tao sa paligid ko. I'm a kind of person that I always find a way to be able to make positive atmosphere as much as I could sa lahat mong pagkakataon. Kung kaya kong lunukin yung pride ko para lang magkaroon ako ng magandang communication, magkaroon ako ng magandang relationship sa mga tao sa paligid ko, ginagawa ko po yun. Pag may mga situation that whatever the conversation, whatever the discussion, whatever the beliefs, whatever the personality ng isang tao, if it's really against my own principle in life, minsan ang ginagawa ko na lang po na hindi na lang ako nakikipagsalamuha masyado sa mga tao, and I always put I have my own limits kung hanggang saan lang yung barrier na pwede akong makipag-communicate sa mga tao na yun. But I always do make sure that there is always yung tinatawag po natin na respect with
the human differences. Ako, I openly misunderstood of being yung taong mahaba ang pasensya. Siguro po, mostly sa inyo, yung hindi ako personally kilala, kahit na nga siguro sa family ko, with my own family, yung magulang ko, yung mga kapatid ko, siguro they will openly consider me as a person na may mahabang pasensya. But honestly, in reality, hindi ako yung ganong tipo ng tao. I'm a kind of person na I can easily get annoyed. I can easily got suffocated in the situation na medyo go against with my own principle and with my own beliefs personally bilang isang tao. But I'm the person who has a big respect with human differences. Mayroon po akong napakalaking respeto sa pagkakaiba ng tao at sa pagkakaiba ng ating mga prinsipyo, ng ating mga pag-uugali at ng ating mga paniniwala. Siguro, for me and my personality, I know what is the important ng tinatawag po natin na positive thinking that will give us a positive thoughts, how we will be able to make sure that we will be having a positive relationship within the community na kinabibilangan natin, within our family, and within sa kung anumang klaseng relationship mayroon tayo sa tao. So, yan po ang isang bagay na masasabi ko na it will really help us a lot to have a good relationship sa lahat ng mga tao sa paligid natin. As much as we know na we are thinking things in a positive way that give us a positive thoughts kung paano tayo makikibagay sa mga tao sa paligid natin. And it will really offers us yung tinatawag po natin na a lot of open doors that we can walk in anytime na gusto natin. Yan po yung isang bagay na madalas kong naibabahagi sa asawa ko na even in the social media, ayoko yung nagbablock ako ng mga friends on an FB as much as I could communicate with them in a right way, in a way that I could able to explain myself kung medyo hindi ko gusto yung kind of conversation na ino-offer sa akin ng mga nakikilala ko sa social media. But I'm not the type of person na tumatalikod sa kung ano man o kung sino mang tao ang nakakasalamuha ko. As much as I could handle them, I will try my best to do with. Pero depende pa rin syempre sa kung ano yung aking standard of personality tsaka yung ano yung standard of principles din po na mayroon ako. So, ang ginagawa ko it's if something is against my own principle in life, 'di ba yung sinasabi po natin na pag hindi natin gusto ang sitwasyon, try our best na medyo ilayo muna natin yung sarili natin. But try not to say something na alam mong makakasakit ka ng ibang tao. Parang we can connect this thing dito po sa topic natin na for us, having the positive way of thinking that offers us to think positively at magkaroon tayo ng positive thoughts in our relationship sa mga tao sa paligid natin, it will offers us yung pagkakataon at nagbubukas ng maraming pintuan na pwede natin pasukin anumang oras. Ito po parang it's a one side lang na gusto kong i-discuss sa inyong lahat na in every relationship that we have, as long as we will make sure that we will be having a good connection sa mga tao sa paligid natin, it will open a lot doors for us. Kasi ayoko yung pakiramdam na may tao kang iiwasan at ayoko yung pakiramdam na if you want to do something and there is someone na pwedeng part of the past na ayaw mong balikan, ayaw mong makita, ayaw mong makausap. Ayoko yung feeling po na ganun. So it will stop us, it will give us the boundaries kung saan lang yung mga bagay na pwede natin gawin. So as much as possible that we can able to share things out sa ating kapwa in a positive way, gawin po natin.
Medyo si Ate Daisy po, I feel greedy to discuss things out sa inyong lahat. Medyo parang oras na naman po ng ating pagpaalam. Pero bago po ako tuluyang magpaalam sa inyong lahat, I would like to mention few things na didiscuss po natin sa mga susunod na topic natin. Today is pinag-usapan po natin ang patungkol sa positibong pagpili. Generalize, yun po yung unang topic na gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Positibong pagpili ng mga bagay-bagay sa ating buhay. And today we discuss about the positive thinking, yung positibong pag-iisip. And ang ating special praise po ngayon, gusto ko pong ulitin sa inyong lahat, and everything that we are doing in life, pag alam natin na medyo maraming problema na sa ating buhay, we encountered a lot of difficulties, a lot of unwanted experiences na feeling natin nakakabigat na sa ating pakaramdam, lagi po nating aalalahanin that if you want to fly, give up everything that weighs you down. Iwanan natin yung mga negatibong bagay sa ating buhay pag alam po natin na medyo hindi naman natin kailangan. Kasi yung mga bagay na yon ay sila yung parang nagiging blockage lang po natin to be able to achieve what we ever wanted to have sa araw-araw po nating biyahe. And bago po tayo magpaalam, I would like to leave a few questions sa mga listeners natin. Kung tayo po ba ay tao na may positibong pag-iisip that offers us to have a positive thoughts, ano ba ang maitutulong nun sa atin? Sabi ko it is because I'm a person that can able to communicate with it comes with my inner emotion, with it comes on how I feel, if I'm in pain, if I'm struggling, nahihirapan ako na i-connect yung sarili ko sa mga tao sa paligid ko. But it comes with building a good relationship, a good mutual relationship sa mga tao sa paligid ko. Siguro I'm proud to say na I have the higher percentage sa aspeto ng buhay na yan. Pero when it comes with share things out, doon ako nahihirapan. So in our life, there is an underlying power na i-offer sa atin yung bawat bagay na nasa isipan natin. If we are the person with a negative way of thinking, ano ba ang power na dala ng pag-iisip na yon that can affect our life sa everyday way of living po natin. If we are the person who has the positive way of thinking, what would be the consequences, what would be the good result that it will offer us in our daily basis of living? Yan po yung isang tanong na gusto kong iwan po sa mga listeners natin. Just in case you would like to ask a question sa kung ano yung discussion na napag-usapan po natin ngayon, feel free to message me so I can able to answer those questions sa susunod na linggo ng ating pag-on-air po dito sa ating programa. And I would like to remind po sa lahat ng mga listeners natin that ako talaga naniniwala po ako that life is a choice. I maybe lead a life in the past. If I will bring back the time, siguro hindi ko hihingiin to give me a smooth life, a good life. Kasi whoever I am now, it is the result sa kung ano yung pinagdaanan ko sa aking buhay. Ngayon ko po naintindihan na maybe I don't have regrets in life kasi alam ko na I'm maybe not that strong enough. Then God's make a way for me to be able to gain this kind of strength I have now. Kung gaano man katagal yung pinagdaanan ko to be able to be this kind of person with this kind of perspective, it is because that was my choice. Mas pinili ko yung mahabang proseso para maintindihan ko ang mga bagay-bagay sa aking buhay. Yun na nga po yung sinasabi natin na ang buhay ng tao, ay ako po pala may sabi. Sinabi ko pa kanina na our life is like a maze. We need to expect na medyo confusing yung buhay ng tao. Pero as much as we will prepare ourselves
as much as we will prepare ahead of time sa bawat plano, sa bawat goals na mayroon po tayo sa ating buhay, gaano man ka-confusing yung proseso ng ating taong 2021, we will make sure na gagawa tayo ng paraan sa kung ano ang ating goal, ano ang ating plano, at kung ano at kung kailan nating gustong marating yung finish line ng ating mga pangarap sa buhay. It's always a choice po talaga sa atin. In every choices that we have, it will always give us the consequences or the blessings for every hard work na inaalay din po natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating buhay. And being a person with a positive perspective that will help us to produce a positive thoughts in every day, alam ko po, napakalaking magagawa nun sa ating buhay. And next week po, i-discuss ko po sa inyo ang power of positive thinking. Ano ba ang kapangyarihan na dala na magkakaroon ng positibong pananaw sa buhay that will really help us para ma-determine natin kung ano ang klase ng buhay na hinaharap ang magkakaroon po tayo. And bago po ako magpaalam, iwanan ko po kayo ng isang quotes na nabasa ko. Ang sabi po ng quotes na ito, and everything na mayroon kasi tayo sa ating personality, whatever the beliefs that we have, whatever yung mga prinsipyo, paniniwala, pananaw, at lahat-lahat ng patungkol sa ating personality, our inner personality, may quotes po dito na sinasabi is, what is down in the well comes up in the bucket. Which is, I know it's true, na whatever yung mga paniniwala natin, whatever is in our mind, it will always see true sa kung ano ang mga choices na ating gagawin sa ating buhay, at kung ano yung mga pag-uugali na ipinapakita natin sa mga tao sa paligid natin, at dito rin makikita kung paano natin i-handle ang bawat sitwasyon na mayroon tayo sa ating buhay. And hopefully po nakapagbigay ako sa inyo ng unting mensahe that will maybe help you, and I'll do wish na hopefully makatulong po sa inyo ang napaka-simpleng mga mensahe na ibinahagi ko po sa inyo, na alam ko ito ay napaka-laking bahagi ng aking pagkatao at napaka-espesyal na parte ng aking biyahe. And bago po tayo magpaalam, gusto ko po munang batiin uli yung lahat ng mga listeners po natin dyan sa ating pong tambayan. Sa lahat po ng mga listeners ni Kuya Jerry, Grutas family, si Nanay Flora po kung nakikinig siya, and everyone po sa ating tambayan na hindi ko po nabati, sa lahat ng aking mga pinsan na posible makapakinig po ng ating YouTube recording, at ang lahat-lahat na po mga avid listeners po ng Overseas Filipino Radio ang Aliw sa May Lumbay. Tayo po ay magbabalik dito naman po sa Overseas Filipino Radio ang Aliw sa May Lumbay. Bagong araw, bagong ikaw. Give up. It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Everybody wants to
just the hurt that you hide. When you're lost inside, I'll be there to find you. Don't give up, because you want to burn bright. If darkness blinds you, I will shine to guide you. Everybody wants to be understood. Well, I can heal you. Everybody wants to feel love. Don't give up, because you are Don't give up. Everyone needs to be At ngayon sa pagpapatuloy ng programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. Ayan, oras na naman po ng ating pagbabaalam dito po sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. At iniimbitahan ko po uli kayo sa susunod na linggo. Ako po ay inyong samahan. Siyempre po, same day, Wednesday, same time pa rin po tayo. 12 noon ang simula ng ating programa. And next week, we will be discussing about the underlying power na dala ng pagiging positibo ng ating pag-iisip at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng positive thoughts in every day that will always play a huge part in making choices sa lahat ng bagay sa ating biyahe araw-araw. Thank you so much po sa lahat ng mga listeners natin na ating pong nakasama ngayon po dito sa ating programa. And of course, I would like to say thank you po sa ating Ama sa Langit. Maraming salamat po, Ama, for the opportunity given na maibahagi ko po ang aking sarili at ang mga bagay-bagay na gusto ko pong maging parte ng buhay po ng aking kapwa-tao, that maybe in a way of just simply sharing things out, makatulong po sa kanila na maging positibo ang biyahe nila sa kanilang buhay. Thank you po, Ama, sa pagmamahal. Thank you po sa aming pamilya na patuloy po nagiging inspirasyon namin. Thank you po sa mga anak nyo that they always allowing themselves to be used of you, na maging instrumento nyo po na maiparating o maibigay ang bawat regalo, ang bawat kasagutan na gusto nyo pong ipagkaloob sa inyong mga anak. Maraming salamat po, Ama, sa katahimikan at saka sa peace of mind sa aming mga puso na patuloy pong nagagamit namin para piliin po namin ang mga bagay-bagay na alam po namin na tamang gawin namin sa araw-araw. Hinihiling ko pa, Ama, na may the guidance of the Holy Ghost be with us always to guide us and bless us. Hinihiling ko po na sana patuloy na magkaroon ng napakalaking pagmamahal ang Overseas Filipino Radio, that we have the opportunity and we have the weapon to be able to share it sa lahat po ng mga listeners namin. Hinihiling ko po, Ama, na sana whatever the message na mayroon po ako ngayon, sana pumasok sa puso at isipan po ng aming mga listeners in a way na pwede pong makatulong sa kanila in a positive way of living. Sa ngayon po, Ama, hinihiling ko na bless us always, love us always, guide us always, at ang lahat po na ito ay hinihiling namin at pinapasalamatan kasama na po ng aming pagmamahal sa inyo, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus Christ. Amen.
Ayan, thank you po lahat sa mga listeners natin. And of course, I would like to say thank you po sa ating technical side. And iniimbitahan ko po uli kayong lahat sa susunod na Wednesday dito lamang po sa Bagong Ikaw, Bagong Araw. Ayun, nabaliktad. Bagong Araw, Bagong Ikaw. Thank you po. Bye-bye. God bless. Bagong araw, bagong ikaw. I used to make dreams. I used to wish the brightest star. I used to design all the things I long to be. But suddenly you came and gently broke my fantasy. There I learned to yield my life to you. It's hard at first ignoring all the pains of losing you once loved. But later I have tried to give my whole life as you wished. Many times I tried to live, but all the times you always loved. Until I learned to yield my life to you. And now I'm just yielding to your plans in my life. For I know I can't make all the things I dreamt come true. Now I'm just believing that perfect time will tell that my prayers has been completely satisfied. Oh Lord, you are my home. Now everything I wish to give. For I have known the greatest love behind my weekend ways. Please give me strength to rise again amidst the pains I kept inside. And let me stay into your perfect plan. And now I'm just yielding to your plans in my life. For I know I can't make all the things I dreamt come true. Now I'm just believing that perfect time will tell that my prayers has been completely satisfied. And now I'm just yielding to your plans in my life. For I know I can't make all the things I dreamt come true. Now I'm just believing that perfect time will tell that my prayers has been completely satisfied. That my prayers has been completely satisfied. That my prayers has been completely satisfied. O mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Bagong Araw, Bagong Ikaw with Ate Daisy Obrero. Muli namin kayong inaalayahan na makinig sa susunod na Miyerkules mula alas 12 hanggang alauna ng hapon, Philippine Standard Time. Dito pa rin sa OFR, ang Aliw sa May Lumbay. Bagong Araw, Bagong Ikaw.
mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay.